2008. 2008. Okay. Parang hindi pa masyadong sikat masyado or Ano pa lang, nag-ano pa lang nagsisimula ako. pa lang yung mga social media, ganyan. Yes po, hindi pa po Vlog-vlog uso. lang, Siguro mga Friendster pa lang yata. So, yung mga panahon na yun. So, naging hilig ka sa mga sa social media. Yes po. Tapos after nung gumawa ko ng sarili kong business, doon na parang naglalaro yung sarili ko na, sige, try ko lang. Nung panahon na yun, video-video, tamang video lang, nag-start ng mga tamang ganon. Huwag kang mag-expect na may manunood o hindi. Nagsisimula ka pa lang, ang manunood dyan, puro mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Kung may kamag-anak ka, kung may kaibigan ka, yun yung manunood sa'yo. Pero nung ginagawa mo ba yan, naisip mo na pwede palang kumita dito sa vlogging before nung nag-start ka sa pag-vlog? Nag-start po yung pagbablog ko. Una, hindi ko naman inisip yan eh. Yung kumita muna ako, nakikita ako. So ang ginawa ko po, tuloy lang ako. Kung anong hilig ko, gagawin ko. Nag-start lang naman po yung pagbablog ko noong nag-pandemic. So alam natin na lahat. 2020 lang. Yes po. Alam po naman natin lahat. 2019. 2019. Nag-start na ako na mag-upload ng paunti-unti. So noong time na pandemic, syempre, close lahat. Close lahat ng business, close lahat ng mga negosyo, close halos lahat. Bawal lumabas na. Bawal lumabas, hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, ginawa ko na lang, inisip ko lang kung anong magagawa ng talent ko. Okay. So, kumbaga parang nag-start ako na parang, try lang mag-drawing. Ganun. Doon na nag-start. Hanggang sa binidyo ko, pinost ko. Until one time na may isang, si Mahal, kung si cute Mahal. So that time kasi may mga kaibigan ako na sinabihan siya na bakit hindi ka uli bumalik sa kana tatay, kana Kuya Migs. So that time nag-i-start pa lang din ako. So nagbebenta siya ng dishwashing. So sinabihan ko naman na bibilan ko, support lang din sa kanya. Pero parang doon din naman nagsisimula lahat eh. Nag-i-start sa maliit na negosyo. Pwede lumago at pwede yun yung ikayaman mo. So tulungan natin. So that time, tinulungan ko siya. So pumunta siya sa amin. One time, sinabihan ko siya, okay lang ba videohan kita? Sige, bibidyohan kita. Pagka-video, na nag-start yung usapan namin, combo namin na wala, naging wala lang yung usapan namin, naging natural lang. Okay. Na doon na nag-start. So, in-upload ko. Tapos na time, nagkaroon ng mga views. Ginawa ko naman sa kanya, ginawa ko siya ng sariling channel. Para hindi sa akin. Kumbaga parang, hindi kasi ako ganun eh. Hindi ako nanlalamang ng tao. Kahit saang bagay, hindi ko hilig manlamang, manloko ng tao. Ikaw ang gumawa ng channel ni Mahal, tinulungan mo mag-create ng content, Apo. in-upload sa kanya. Yes po. So definitely, siya yung kikita talaga doon. At Sarili niya kita. Very good. Mahal, diyan ka lang. Tutulungan kita. So ginawa ko siya ng channel. Gumawa kami ng content. In-upload ko sa kanya, in-edit ko. Alam mo yung hirap po nun. Tapos pagdating sa point na ganun, iisipin nyo po na hindi naman po easy money lang sa YT. Hindi naman po agad-agad kikita dyan. At hindi po agad milyon ang kikitain mo dyan. Siguro nakaka-relate po yung mga small YouTuber natin dyan. Na alam natin kung paano kita dyan. Yung sinasabi nilang milyon agad, hindi po. Hindi. Walang milyon. Pangalawa, bago po mangyari yung YouTube na ginawa ko kay Mahal, hindi ko alam, meron pala siya. So ginawa ko, YouTube niya, kinausap, alam mo ba yung password nito? Hindi daw niya alam. Hindi niya alam kung sino gumawa. So yun, nag-go po ako. Nag-go po ako. Ito hindi ko sinasabi dahil may ganito o kung ano man. Ito sinasabi ko dahil ito yung totoo. Palagi ka kasing pinagbibintangan, no? Maraming mga nag-buzzer tungkol doon sa kita ni Mahal. Ganun ba yun? Bakit ka naiyak? Sandali Dok. Alam natin kasi marami pong pinagdaanan itong si Migs, pero nakita niyo naman yung kanyang pagtulong sa kapwa, hindi pa rin natitigil. Kahit maraming tumitira sa kanya, gano'n naman talaga dito sa Pilipinas, no? Ibig tulungan natin umangat ang ating kapwa, binababa natin. So naranasan po ito ni Migs. Kilala ko po yung mga ginagawa niya na mabubuti sa mga tao, ng mga vlog niya. So kaya mo na bang ipagpatuloy? Sige, sabihin natin sa mga... Hindi, ganito na lang. Kasi minsan, mga bagay talaga na
ayokong i-expose yung sarili ko na hindi ko alam paano ko sabihin. Kaya minsan ayoko ng pag-usapan kasi Siguro ito yung pagkakataon mo para Hindi, sabihin kasi mo yung parang gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Kahit anong kabutihan na gawin mo kahit walang camera. Ako, okay naman po sa akin eh. Tinatanggap ko yan kasi ang sa akin, as long as masaya ka sa ginagawa mo, totoo ka na pinapakita mo sa kapwa mo, totoo ka yung pagtulong mo, basta totoo ka sa lahat ng ginagawa mo. Kasi ang makikinabang niyan, ikaw eh. Kung hindi mo nagagawa ng tama at hindi mo gusto yung ginagawa mo, bakit mo pa pinagpapatuloy? Bakit ka nag-grow? Mag-grow ka ba kung hindi mo ginagawa ng tama yung ginagawa mo? Kasi sa akin, nagbabase ako sa kung ano ang gusto kong gawin, yun yung ginagawa ko. Hindi ko pinapakita sa tao, kailangan magustuhan nila ako. Ito, bibidyohin ko. Kailangan gagawin ko to para magustuhan ako ng tao. Hindi po, hindi ako ganong klaseng tao. Basta lahat ng ginagawa ko, pinapakita ko. Importante kasi ang pamilya.